Rest day ni Pinggoy ngayon kaya hinayaan namin siyang matulog hanggat gusto niya. So maaga kaming nagising ng mga bata, naligo na rin ako para maumpisahan ko ng productive itong araw na ito. Ayoko na talaga makita pa itong mga nakatambak na tupiin, labahin, mga nakasampay next week. Kaya naman ngayon pa lang, tatapusin na natin yan. Sinadya ko na talaga maligo ng maaga pa lang dahil madalas kasi ang nangyayari, syempre kapag dumiretso na ako sa mga gawaing bahay, lagi naka-aircon sa loob ng bahay. So hindi mararamdaman yung init. Ang ending, hala gabi na, hindi ka pa nakakaligo, tapos aantukin ka na. Paano na yan? Paglabas ko nga pala ng banyo, itong mga bata nagre-request na pumunta agad kay Papa Arnel. Wala pa yatang 6:00 ng umaga niyan. So baka tulog pa nga si Papa. Sabi ko, dahil hindi pa naman masyado maraming dumadaan-daan ditong sasakyan, motor, tricycle, mag-scooter na muna talaga sila doon. Then nung napagod na, tsaka ko dinala kay Papa. Pagkabalik ko naman dito sa bahay, inangat ko na nga itong pleated blinds para pumasok talaga ng bongga yung liwanag. Hindi ko na mabubuksan yung pinto dahil alam mo na. Ayaw kasi talaga namin ng langaw sa bahay at saka centralize yung aircon namin. Charot, kala mo naman talaga. Ginawa lang centralize yung aircon. Binubuksan lang namin yung pintuan ng kwarto para kahit papano naman hindi sobrang init dito sa sala namin. Tumunog na rin pala yung washing machine kaya pinag-aalis ko na nga yung nakasalang dito at maglalagay ako ng panibagong labahin. Kapag nagpapalit talaga ako ng bedsheet, syempre kasama na dyan yung mga punda, kumot, tapos pag nagpalit pa ako ng mga tuwalya, sofa cover, ang dami talagang labahin yan. So dapat talaga araw-arawin, kung hindi man every other day ang pagsasala. Itong si Kowa, habang nagsasampay ako, nagpa-uwi. Gusto na daw umuwi dito sa bahay. Nung nalaman na pupunta ng tindahan si Papa, ayun, umalis na naman at sasama sa store, panigurado magpapabili, magtuturo na naman sa tindahan. Kaya gising na nga pala si Pinggoy at magre-ready na siya ng lulutuin niya. Meron pa kasi kaming natirang sinigang nung isang araw pa yun. Ang ginawa ko, nilagay ko siya sa food container, tapos nilagay ko sa freezer. So bumili na lang si Pinggoy sa tindahan ng kangkong, ganyan. Tapos niluto niya yung sinigang, tinimplahan niya. Goods na kami for lunch. So eto nga pala, midnight na nito, kakauwi lang nila galing sa kabila. May laro kasing basketball si Pinggoy. So pag uwi niya, yung mga bata tulog na. So nandun na sila sa higaan. Kami naman ni Pinggoy nakaramdam ng gutom at dahil wala naman kami makain dito maliban doon sa tira-tira na kakaunting sinigang, why not order na lang? So ito na rin yung simpleng date. Date talaga, magawalan talaga ng excuse. Hindi, may nakita kasi ako sa GrabFood. Meron akong tinry, G's Favorite yung pangalan. Ang nangyari kasi, meron kami napanood ni Pinggoy na video, nagbukbang siya ng tiger shrimp, tapos nagpaluto siya sa may Baklaran banda. Natakam kami sa seafood. So hanap kami ng seafood. Wala naman kami makita na mura. So nakita namin yung G's Favorite. Tapos sabi niya, fish fillet daw kanya. Akin naman, in-order ko yung parang bento meal nila na pork sangyup kinemero. Tapos nagdagdag ako ng boba. Ang tagal ko nang hindi nakakainom ng boba. Then may nakita pa akong carrot cake nila na per slice. Mas mura siya. Tapos ang laki nung serving. Kaya naman, ayan, at for the kain na muna kami dito. In fairness din sa presentation, sa serving nila, marami-rami. Nakakaganang kainin kaya yung ganitong itsura ng food. Hindi man kami makapag-date palagi sa labas. Pwedeng-pwede na sa amin yung ganito for as long as magkasama kami, kumakain ang gusto namin for dago. Maliban sa paganda na yung packaging niya, napansin ko, itong ginamit na parang fork and spoon in one. Ang tibay niya, yung tipong hindi agad-agad mapuputol. Ganun. Napakasarap nitong na-order ko na pork sangyup, lalo na yung sauce sa mismong meat. Ang sarap-sarap niya. Pero meron kasing choice ka na pumili ng sides. Pinili ko Caesar salad. Hindi ko masyado bet. Siguro hindi lang siya for me. Pinatikim din sa akin ni Pinggoy yung fish fillet. Napakasarap. Tapos pinili niya tartar sauce. Kaso hindi ko nagustuhan yung tartar sauce. Naalala ko tuloy bigla. Meron ako dating office mate, si Abby. Tapos one time kasi nakatikim ako ng ulam niya na baon. Napakasarap. Tapos simula nagre-request na ako na, Abi, baka naman magluto ulit yung mami mo. Tapos pabaunin ka. Baka naman pwede ka magdala ng extra. Tapos babayaran na lang kita. Kasi ang sarap-sarap talaga magluto ng nanay niya. Especially yung tartar sauce na ganyan. Ay, grabe. Tapos pati yung iba naming teammate, umu-order na rin ng pagkain kay Abi. Wala lang, na-miss kita, Abi. Hello. Mabalik lang tayo dito sa in-order namin. So, para naman sa drink ko, umorder ako ng boba, which is yung brown sugar milk tea. Regular ang sweetness. Sakto lang siya.
Merong mas masarap ako natikman pero so far okay na rin naman considering na ang dami rin talaga mga selection ng pagkain. Tapos yung carrot cake nila, 'di ba? Malaki yung serving niya, napakasarap. Napakasarap. Cream cheese yata yung feeling nun. Ang sarap niya, hindi siya katamisan. Even si Pink na hindi naman kumakain talaga ng gulay-gulay. Kahit alam niyang carrot cake, tinikman niya. Nasarapan niya. Ang daming nakain ni Pinky. Pagkatapos naman kumain, nagpahinga lang ako saglit, nag-computer, tapos naisipan ko ngang manood na nga lang ng K-drama para talagang ganahan akong magtutupi dito. Kasi halos lahat naman ng mga pinaglalabahan ko kanina, tuyo na. Kaya naman, ayan. Ang pinapanood ko nga pala, Price of Confession yata yun. So, umpisahan ko na to before, siguro isang episode lang. Pero ngayon ko siya tatapusin talaga. So far, maganda naman talaga ito. Mapapaisip ka. Tapos, iba rin yung twist ng K-drama na yan. So, ang ginawa ko nga pala, para hindi na ako titingin-tingin ng subtitle, yung audio dun sa Netflix. Ginawa ko siyang Filipino or Tagalog. Hindi pa nga ako tapos sa pagtutupi. Nagising naman itong si Kowa and as usual, pakarga ulit. Alam mo, nakakaramdam na ako na parang mainit siya. Hindi normal yung init niya. Pero hindi naman OA sa init. So, oobserbahan, i-monitor ko talaga itong bata na ito. And then maya-maya, nakatulog din niya. Nilagay ko sa higaan. Then nag-asikaso na rin pala ako kay Pink Alesana dahil may pasok na ulit siya sa school. Nakaalis na pala niyan sina Pinggoy, hinatid niya si Pinky, and syempre sumama rin si Kowa. Kasi nung time na yan, parang wala pa naman siyang lagnat. Tinitingnan-tingnan ko ng thermometer yung temperature niya or chinecheck ko yung temperature niya. Okay pa naman. So sinama nga ni Pinggoy para kahit papano rin maarawan din sila. Nakabalik na sina Pinggoy at Kowa. Hindi pa rin talaga ako tapos magtupi dito. Nga pala, inilabas na ni Pinggoy yung manok na nasa freezer dahil ang lulutuin niya for lunch, chicken, roasted chicken, pero ang gagamitin niya lang pang luto is yung aming Gabor na air fryer. Kaya rin talaga nung namalengke nga ako, nung bumili ako ng manok doon sa suki niya, hindi ko na siya pinakat kasi meron talaga siyang buong manok na niluluto sa air fryer na ang sarap-sarap lagi ng timpla. Ikinikrave ko nga yun, and dahil wala pa naman siyang pasok, ayan, at mapapagbigyan tayo. Tapos ito na nga, nakaramdam na ako na parang mas mainit na nga si Kowa this time. Tapos ayan, napaka-clingy kasi ganito tong mga bata. Kapag meron silang nararamdaman, may sakit sila, gusto laging tabi ng mami, pakarga, ayaw mawalay sa mami. Naalala ko tuloy bigla, si Pinky, meron siyang sakit nung nagle-labor ako kay Kowa. Nilalagnat siya noon. So, nung nagle-labor kasi ako kay Kowa, nasa 2 years and 9 months pa lang si Pinky noon. Hindi pa talaga siya nagwiwin. Ibig sabihin, nakadede pa rin talaga siya sa akin. And kapag may sakit siya, gusto lagi nakasupsup talaga sa dodo ng mami. As in, so, syempre, nagle-labor na nga ako. Tapos itong anak ko, dede pa ng dede sa mami. Talagang natitrigger niya yung contraction. Nakakaloka talaga. Biruin mo. Namimilipit ka na nga sa sakit dahil nagle-labor ka na. Meron pang batang ayaw kumawala kakadede sa'yo. Oh my God, grabe. Parang double kill talaga. Pero thank you Lord na iraos ko naman ng maayos si Kowa. Actually, pagdating nga namin doon sa lying in, kung saan ko pinanganak si Kowa, saglit lang, lumabas na siya. So, ayan nga pala, gumamit ako dito ng infrared na thermometer. Nasa 37.7 na yung temp niya. So, meron pa ako ditong stock ng Cool Fever. Lalagyan ko na muna yung noon niya ng Cool Fever. Pupunasan ko na muna siya. Pero kasi ang naalala ko, sabi ng pedya nila noon, papainumin ko lang siya ng paracetamol kapag nag 37.8 yung temp nila. So, imo-monitor ko siya. So, eto nga palang medicine kit. Dati, ang nilalagay ko dyan, puro mga makeup ko. Dahil hindi naman ako nagbibili talaga ng makeup. So, inalis ko na dyan and ginawa ko na lang siyang medicine kit para kahit paano organize. So, let's say may kailangan, first aid kit, alam na kung saan kukunin. Tapos, dito ko na nga lang siya sa may sala banda inilagay para accessible talaga. Kasi before, nakalagay ito sa loob ng cabinet ko, di ba, nakatago. Dito ko lang siya pinapatong sa ibabaw ng itim na hanging cabinet katabi nung kulay pink naman na kikay kit ng mga bata. So, dito nga pala sa kwarto, ayan, nakatambak yung mga pinagtutupi ko. So, aasikasuhin ko na nga siya. Magde-declutter na rin ako, kaya naman itatabi ko na yung mga damit na ipapadala ko nga doon sa dalawang kapatid ko. Gusto ko na rin talaga kasi mabawasan yung mga gamit namin dito, especially yung mga damit na nakatago lang naman, yung iba halos 1 taon, mahigit na, hindi naman nasusuot. So, parang sayang lang sa space sa cabinet. Why not i-let go na lang? Baka kasi sa ibang tao, mapahalagahan pa nila, magamit pa nila ng husto. Pero sa totoo lang, ang konti lang kaya ng damit namin dahil sa aming 4 na
plus yung mga kurtina, bedsheet, sofa cover. Nagkasya naman dyan sa 2 cabinet plus yung isang drawer ni Pinggoy. Alam mo na mailagay ko nga lahat ng mga damit sa kanya-kanyang lagayin. Oh my God, sobrang na-relieve talaga ako na parang finally, kasi parang ilang linggo ko na rin talagang laging sinasabi na, ay, gusto ko na talagang umaliwalas, mawala itong mga nakasampay, mga tupiin. And ngayon lang talaga siya na-achieve. So, eto na nga pala, ginamit ko ulit yung lint roller. Dito ko na lang kasi siya sa may kwarto nilalagay para accessible dahil madalas talaga, hindi maiwasan, nagkakaramdam ka talaga ng parang alikabok dito sa higaan, especially kapag pinagtatalunan to ng mga anak kong magagaling talaga naman. Bale, pipilasin mo lang pala yung maduming part ng lint roller. May cover pa yan, tapos yung handle niya may butas, kaya pwede mo siyang isabit sa dingding, sa may pako, ganun. So, dyan lang siya nakapwesto. And then, nakita ko itong mga tuwalya. Kailangan na talagang mapalitan. So, itong blue kay Pinggoy, itong pink sa akin yan, pero hindi absorbent yan, kaya bala ko na yan i-let go. Hanap ako ng ibang tuwalya ko. Ito namang brown for Koa, then yung isa pang pink na towel for Pinky. And may nagtatanong kung nangangamoy maasim ba itong mga tuwalya na ginagamit ko. Hindi, kasi dati may na-try talaga akong tuwalya. Isang gamit pa lang yata, bagong laba, amoy maasim. Anyway, nakita ko nga pala. Akala ko tapos na ako. Meron pa pala dito nakapatong ng mga tupi. Na hindi pala tupi. Ilalagay sa cabinet. Akala ko kanina tapos na. So, ayun na nga, mabalik tayo sa tuwalya. Meron ako na-try dati. Isang gamitan pa lang yata, bagong laba. Nung sinampay ko, bakit ang asim nito, lo? Nilet go ko agad yun. Hindi na para magtiis sa maasim na tuwalya. Kasi meron namang mga mumurahin din naman na tuwalya na absorbent. Tapos hindi naman maasim. Tapos alam mo ba, naalala ko tuloy, speaking of tuwalya, meron kasi ako nakitang tuwalya sa Shopwise. Ang ganda niya, nasa 600. Nakabili na ba kayo ng ganun? Kasi parang pang hotel siya. Let me know naman, kasi parang trip kong bumili. Kahit isa lang, subukan lang namin. Pumunta nga pala ako dito sa bahay ni Papa para dalhin yung trolley cart. Then nakita ko, tuyo na pala itong comforter or duvet na sinampay ko sa harap ng bahay niya. Ito nga palang bedsheet na nasa higaan ni Papa. That is from Holler Mall. Super duper cute. So, inuwi ko na nga rin pala itong ano bang tawag dito? Trivet o trivet set. Kasi kailangan namin yan. Nagawa naman na ng content ni Papa. So, dito ka na sa bahay. At pag uwi ko nga, at magluluto na si Pinggoy ng pananghalian namin. Magsasaing lang siya. And then, na-marinate niya na nga pala yung manok. And before, may mga nagtatanong ano daw yung mga pinaglalagay ni Pinggoy daan sa amin na marinate niya. So, natanong ko na siya. Ang sabi niya, kailangan lang ng toyo, oyster sauce, Worcestershire sauce. Ano ba yun? Worcestershire? Basta yun. Yung mahirap banggitin. Paminta, kalamansi, at saka paprika. Hindi ko lang maalala kung meron pa ako nakalimutan. Tulog na kasi siya ngayon habang nag-voice over ako. So anyway, ayun na nga, nakaligo na nga ako. Kung mapapansin nyo, madalas talaga sa bahay. Wala talaga akong kaayos-ayos, kahit kilay, wala, lip balm, wala. Pero pag meron akong kailangang i-film na something, gumagamit lang ako ng sunblock, tapos konting kilay, at saka tinted na lip balm ng Vaseline, yung Emily in Paris edition Kinemero. Mga nagtatanong pala ng ginagamit naming pangtuyo ng buhok, Bomidi yung brand po niya na hair dryer. Mga more than a year na sa amin yan. Up to now, maganda pa rin yung performance niya. Medyo pricey, pero feeling ko naman sobrang worth it. Though, na-receive ko siya as product sample, pero worth it yung maituturing. Kasi even up to now, nagagamit namin ng husto. So kapag nagfifilm ako ng mga promotional videos, usually kasi yung mga tinatanggap ko mga gamit sa bahay. Kasi yun yung mga trip ko talaga. Unless siguro kapag trip ko ng Zumba, siguro ang isipin ko mga Zumba outfit, yung mga ganun ba. So anyway, focus nga ako madalas talaga sa mga gamit sa bahay. So kung ano lang din naman talaga yung pinaggagawa ko sa bahay, yun lang din naman yung mga pinagbe-video ko. Tapos ipapakita ko lang kung paano ko siya ginagamit, ano yung kagandahan. Yun lang din naman yung mga pinagsasabi ko sa voice over. So anyway, itatabi ko na nga pala itong maliit naming Christmas tree. Dito sa bayan lang talaga ang Christmas decor namin. Nandito pa nga sa pinakataas. Hindi ko pa trip talaga yung pabongga ng mga Christmas tree. Hindi ko pa siya na-appreciate sa ngayon. Kaya naman, kahit nung last quarter ng 2025, may mga na-receive naman akong offer ng Christmas tree, matataas, malalaki. Hindi ko siya matanggap dahil wala naman akong paglalagay
lalagyan. At saka, hindi ko talaga siya trip. Pero malay naman natin, baka mamaya, sa mga susunod na taon, maging obsessed naman ako sa pagde-decor ng Christmas tree. Alam mo, ang kapal na rin pala ng mga alikabok dun sa ibabaw ng hanging cabinet. Kita mo, ang dami natanggal na dumi gamit itong lint roller. Tapos, etong ceiling, pati na rin yung pader sa sala. Papasadahan ko na rin itong lint roller. Ang kagandahan dito kasi, lagi ko itong sinasabi every time pinopromote ko to. Kasi, didikit lang dyan yung alikabok. Lalo na kung sensitive kayo sa mga alikabok. Mas better yung ganito kesa sa mga duster na panglinis kasi, ayan, didikit nga lang talaga yung alikabok dyan. Pipilasin mo na lang yung dirty part and then tapon. Pero baka isipin nyo, napakadali lang naman pala ng ginagawa mo bilang affiliate. Hindi naman, mukha lang siyang madali. Pero syempre, matrabaho din siya at saka time consuming. Anyway, eto na nga pala yung niluto ni Pingoy. Grabe yung kulay niya. O, diba? Pwedeng-pwede na talaga pansabak sa mga handaan to. Nga pala hindi ko yata nabanggit. Napansin ko naglalagay din si Pingoy sa loob ng manok ng tanglad, bawang. Tapos, niluluto ni Pingoy sa air fryer 30 minutes to 45 minutes per side. So, ayan, ma-achieve mo yung ganito kasarap na manok. Dito rin pala kanina nag-lunch si Papa. Gusto niya talaga yung luto ni Pingoy. Sarap na sarap siya. Kahit nung last time na nag-barbecue nga, si Pingoy nag-marinate. Gusto niya rin. Tuwang-tuwa talaga siya. Ang dami niyang nakain. Meron pala ako dito natanggap na rubber mat. Pang CR, pang laundry area. Yung iba nakikita ko ginagamit din to sa loob ng bathtub para hindi madulas yung mga bata na maliligo doon. So, color green yung pinili ko. Pero may ibang colors nito gaya na lang ng red, blue, at saka gray. Alam mo kung bakit? Ito kasi talaga supposedly para doon sa liguan ng daddy ni Pingoy sa kabilang bahay. Kasi kung aware kayo doon sa portal, di ba? Yun yung lusutan bago ka makarating doon sa liguan sa likod. So, meron kasing part doon na from time to time, tinutubuan talaga ng ano man tawag nito? Lumot. So, nakakatakot baka madulas si dito. Kaya eto yung naisip ko and itatry ko rin siya dahil kapag okay talaga yung quality niya, o-order din ako ng ganito para sa amin naman. And I'm thinking color gray yung pipiliin ko para hindi naman masakit sa mata para dito sa aming banyo. Ito nga palang tiles sa floor namin sa banyo. Hindi siya madulas pero kasi may mga instances pa rin nadudulas si Kowa dahil sa kalikutan. Nervyosa ako. Napaka-nervyosa ko pa talagang tao kaya naisip ko maglagay ng ganito. In fairness, napakaganda ng quality nito. Yung pinakamaliit na size yung pinili ko, 90 by 100 centimeters. And saktong-sakto talaga siya dito sa shower area. Kasi dyan sa toilet na floor banda, elevated na yan. Siguro mga 1.5 inch yata yun. So nakita nga pala ito ng mga bagets. Pinapasok ko sila sa banyo para ma-feel nila okay na okay sa kanila. Si Kowa naman, Mommy, I wanna shower. Hala, biglang I wanna shower kanina. Ayaw na maligo. May pagka-rough lang talaga siyang apakan. Kung hindi ka sanay, parang mararamdaman mo na parang masakit-sakit siya sa paa. Kasi nga sa talampakan, mararamdaman mo talaga na parang lumulubog yung paa mo dito. Babakat talaga yung pattern niya sa talampakan mo. Anyway, kung bet nyo rin subukan ito, lagay ko yung link niya sa comment section. Pero nasa showcase ko rin yan. At pagkatapos ko nga ipagbabalik itong timba, upuan, si Kowa naman gusto nang ulit maligo. And kinagabihan, ayun na, medyo tumaas na talaga yung temp niya. Umabot na ng 39. So, maya-maya ako talaga minomonitor. Punas talaga siya maya-maya ng basang towel. Ayun na muna ang chika ko for today. Focus muna ako sa pag-aalaga kay Kowa. Ha, bye!